tayo ay rampant sa tinatawag na corruption and ghost projects. Alam mo, bilyong-bilyong piso ang pumapasok sa Pilipinas taon-taon mula sa sakripisyo ng ating mga OFWs, ng ating mga negosyante, mga empleyado, ng mga normal na tao sa ating bansa. Bilyon-bilyon ang pumapasok sa ating Pilipinas. Pero sa halip na papunta sa mas magandang edukasyon, healthcare at trabaho, alam mo, marami ang nawawala dahil sa corruption. Sabihin nyo nga, corruption. Kaya maraming Pilipino ang umaalis. Hindi dahil mahirap ang Pilipinas, kundi dahil minsan, alam mo, pinapahirapan silang manatili dito. Now think about this. The Philippines does not primarily suffer from a poverty of resources. Instead, mayaman nga tayo eh. Ang dami nating resources. But you know what? Our nation, Philippines, it suffers from a poverty of leadership. Now, bago natin ituro ang gobyerno, bago natin sisihin ang mga politiko, baka may kanya-kanya na tayong mga pangalan sa utak natin. Sige nga, sigaw nga. Wag. Alam mo, may gustong ipakita si Jesus na mas malalim pa sa problema ng isang bansa. Dahil ayon kay Jesus, alam mo, ang ugat ng maling leadership ay hindi nagsisimula sa Malacanang. Hindi nagsisimula sa Senado. Hindi nagsisimula sa munisipyo. Hindi nagsisimula sa gobyerno. Alam mo kung saan nagsisimula? Tumingin ka sa dibdib mo. Nagsisimula sa puso. Ang korupsyon ay hindi nag-uumpisa sa opisina. Ito ay nagsisimula sa puso ng tao. Kaya ang gobyerno, negosyo, paaralan, at kahit mismong simbahan ay hindi lumilikha ng makasariling puso. Walang ligtas pagdating sa corruption kahit ang simbahan ng Diyos. Alam mo, inilalabas lamang ng korupsyon kung ano ba ang matagal nang nasa puso nila. Kaya mahalagang pag-usapan to kasi kailangan nating matutukan. Ano nga ba ang solusyon para umunlad ang ating bansa? At ito yung mahalagang sagutin natin. Why is there poverty of leadership? Saan ito nagsimula? At ang tanong, may pag-asa pa ba ang ating bansa? At kung may pag-asa pa ang ating bansa, na paano ito maayos? Paano natin ito masusolusyonan? Yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. Alright. Now, the poverty of leadership ay ito rin yung issue na in-address ni Jesus. Hindi lang kina James and John, kundi sa lahat ng kanyang disciples. Now, bakit? Dahil alam ni Jesus na malapit na siyang maipako sa krus. Ang pagkatapos ng kanyang kamatayan, pagkabuhay ng muguli, at pag-akyat sa langit, actually, the responsibility ng pagpapatuloy ng kanyang misyon ay maipapasa niya sa kanyang mga disciples. Kasi wala nang iba. Kasi yun yung mga tagasunod niya, yung 12 tagasunod niya. Dahil alam niya na siya ay panandalian lamang sa mundo natin. Kasi siya ay kailangan niyang umakyat sa langit. Pero, hindi niya tayo basta iiwan. Hindi niya iiwan basta-basta yung kanyang mga disipulo. Kaya nga, gusto niya magkaroon ng smooth transition. Gusto niya magkaroon ng leadership transition. Yung kanyang posisyon na meron siya bilang leader nila sa kanila, sa mga disciples. Sa madaling salita, inihahanda ni Jesus yung mga disciples para sa leadership transition. Pero bago niya ipagkatiwala sa kanila ang leadership, alam mo, kailangan muna niyang ayusin yung isang malaking problema. And that is the poverty of leadership na nakikita ni Jesus sa kanilang mga puso. Ganito rin yung sitwasyon natin ngayon. Actually, darating din yung panahon na ang leadership ng church at ng ministry at ng government at ng anumang sekta, anumang departamento, anumang organisasyon sa susunod, ay maipapasa sa susunod na henerasyon. Lahat tayo magkakaroon ng major leadership transition. Na lahat ng mga nakaupo, mga bilang leader natin ngayon, ay tatayo at magbibigay daan sa mga susunod na henerasyon. Marahil ikaw, boss, ngayon, alam mo, hindi ka habang buhay dyan. Darating yung araw na may papalit sa'yo. Lahat tayo ay mapapalitan. At gusto nating magkaroon ng healthy leadership transition. Hindi sapat na turuan lang sila ng skills o bigyan ng posisyon. Kasi that's very dangerous.
Kumbaga, marami ngayon, mga kabataan, matatalino, sobrang talino. Actually, sa panahon po natin ngayon, ang information ay isang click lang. Isang ano mo lang, isang pindot mo lang, andyan na agad yung information. Ang bilis na agad, with the help of AI, with the help of our technology. Pero minsan ang naiiwan, character. Yung character. Kaya kailangan natin tugunan ang parehong problema ang tinutugunan ni Jesus. The poverty of leadership. And actually, may tamang panahon at tamang lugar para gawin ito. Kaya tingnan natin kung paano hinarap ni Jesus yung poverty of leadership. Kung paano ba natin matutulungan ang mga kabataan at paano natin matutulungan ang sarili natin. Now, let us always remember this, that Jesus warns us that selfish ambition corrupts leadership. Sabihin nyo nga, selfish ambition. You know what? Selfish ambition corrupts leadership. In verse 35, it says there, and James and John, the sons of Zebedee. Now, ito pong si Zebedee ay kapatid po ni DVD. Okay? Joke po yan pwede pong tumawa. Now, came up to him and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. And he said to them, what do you want me to do for you? Si James and John, nagre-request kay Jesus. Alam mo, nakakatuwa naman tong si Jesus. Kasi sinabi niya, anong gusto niyong gawin ko para sa inyo? Napakabait na Jesus. Ito yung gustong gawin nila James and John para yung i-grant yung seat. And they said to him, grant us to sit, one at your right hand and one at your left, in your glory. Now, context lang no. The previous verses, alam mo, sinasabi ni Jesus, bago yung verse na yan, sinasabi ni Jesus sa mga disipulo niya, alam niyo, darating yung araw na ako ay aarestuhin. Ako ay bubugbugin, ako ay papahirapan, ako ay mamamatay. Alam mo, after sabihin ni Jesus yun, ito yung request nila James and John. Lord, pag namatay ka sinong nasa kanan mo at sinong nasa kaliwa? Alam mo, concern nila yung position. Pero alam mo, ito yung sinabi ni Jesus. Napakabait ni Jesus. In verse 40, but to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared. Kaya in verse 41, makikita nyo dyan, and when the 10 heard it, remember, they are 12 disciples. Si James and John, lumapit kay Jesus, nag-request sila ng position, the right hand and the left hand position. Alam mo yung 10, nagalit. Sa tingin nyo, bakit sila nagalit? Kasi naunahan sila. Naunahan sila na magsabi, baka lang, naunahan sila. Pero alam mo, nakakatuwa, hindi si Jesus ang nagbukas ng usaping tungkol sa leadership. Kundi yung sina James and John, yung lumapit kay Jesus at humiling ng isang bagay. At ano yung hinihingi nila? It's about position, it's about honor, and it's about influence. Alam mo, hindi sila humihingi ng pagkakataong maglingkod. Ang hinihingi ni James and John ay pinakamataas sa pwesto, malapit kay Jesus. And the disciples' view of leadership was very corrupted. They saw it from the Romans. Nakita ng mga disipulo yung kung paano pinakita ng mga Romans yung leadership nila. That is all about power, it's all about strength. And they also saw it from the religious leaders. Yung mga religious leaders naman, they exemplify leadership that is about position, self-preservation, and about recognition, at marami pang iba. At alam nyo, hindi tayo nalalayo sa mga disciples. Yun yung nakuha nilang pananaw about sa leadership. At hindi tayo nalalayo doon. Kasi posible na yung kind of leadership natin ay ganun din. That it's all about power, it's all about position. Kaya nga pag pinag-uusapan leader, anong unang nasa isip natin? The one who is at the top. The one who alam mo na dapat pinaglilingkuran. The one who is powerful,
Kasi yun yung kind of leadership na nasa isip at puso natin. Kaya nga kapag sarili ang sentro, alam mo, nasisira ang leader. Nasisira ang leader. At hindi lang ito problema ng mga disciples. Because today's generation has a corrupted view of leadership. And corruption is rampant not only in the government, but even in our education system, business systems, even in the church. You know why? You know what? Corruption is everywhere. Kahit ang simbahan, alam niyo, pwedeng makorrupt. Even the church can be corrupted. Kasi andito tayo, mga tao. Pero buti na lang, pinakita ni Jesus kung ano ba ang leadership. And that's why, let's always remember this, that holy ambition lives Christ and not self. Again, hindi masama ang magkaroon ka ng ambisyon. Hindi masama yun. Pero, magiging masama lang yan kung ang palagi mong iniisip ay sarili mo. You know what? Holy ambition is a passionate pursuit of God's glory, the good of others, and faithful stewardship of our calling. At wag na wag tong kakalimutan, even if no one remembers our name. In a world na kung saan mahalaga ang pangalan mo kaysa ang serbisyo, alam mo, nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang, marami kang makikita sa reels or sa social media. Alam mo yun, kapag may kaganapan sa kalsada, pag may mga, alam mo yun, mga nagsasagupaan, alam mo, palagi na lang nakakarinig ako ng, hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ako kilala? Sino narinig nyo na yun? Lagi, diba? Gusto mo tawagan ko si Alma? Bakit palagi na lang pangalan mo? Bakit mahalaga ang pangalan mo? Alam mo, nakakalungkot lang dahil punong-puno tayo ng corruption sa puso natin. Hindi lang ang gobyerno, kundi ang bawat tao. Kaya kapatid, gusto kitang tanungin ngayong umaga. Bakit mo gustong magtagumpay? Bakit mo gustong ma-promote? Kapatid, bakit mo gustong yumaman? Bakit mo gustong maging leader? Kung aalisin ng Diyos yung applause ng mga tao, tanong ko sa iyo, kapatid, maglilingkod ka pa rin ba? Kung walang nakakaalam ng pangalan mo, magiging tapat ka pa rin ba? Kung ibang tao makakatanggap ng credit doon sa pinaghirapan mo, matutuwa ka pa rin ba? Alam mo, ang sagot sa mga tanong na yan, ang nagsasabi kung sino talaga ang naghahari sa puso natin. Sa mga magulang, sana po, Sa mga magulang, sana po, wag lang po tayo magpalaki ng mga successful na anak. Magpalaki rin po tayo ng mga servant-hearted na anak. Na kung saan pusong maglilingkod, buong pusong maglilingkod para sa bayan. Alam mo, dahil ang pinakamalaking banta sa leadership ay hindi kakulangan ng talento. Actually, talent is everywhere. Lahat tayo may angking-angking talino. May mga tinatago tayong talento. Yung iba, pinipili na lang itago talaga. Pero lahat tayo may talento. Pero alam mo, hindi yun yung pinakamalaking banta sa leadership. Ang pinakamalaking banta sa leadership ay yung kasobrahan sa sarili. Kaya kapatid, let us remember that holy ambition lives Christ and not ourselves. Kung ang selfish ambition ang sumisira sa leadership, now, ano naman ang tunay na leadership? Paano natin malalaman yon? And how did Jesus redefine leadership? Because Jesus redefines leadership. Pinalitan niya ng bagong meaning. Kasi ito yung mga pananaw nila James and John. Nakakala nila it's all about power, it's all about position. Pero sabi ni Jesus, hindi ganyan ang leadership. At pinakita niya ito in verse 42. It says here, and Jesus called to them and said to them, you know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them,
and their great ones exercise authority over them. But it shall not be so among you. Alam nyo na nga na ganito ang mga hari ng mga Gentiles sa mga hintil. Na sila namumuno gamit ang puwersa, gamit ang kapangyarihan. Pero sana, wala sa inyo ng ganon. Tingnan mo yung katabi mo. Wala dyan yun. Konti lang. Konti lang. But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. Sabi ni Jesus, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, but it not shall be so among us. Napansin ba ninyo, hindi sinabi ni Jesus na mali ang leadership. Ang sinabi niya ay hindi dapat ganyan sa inyo. Sa madaling salita, maaaring ganyan ang sistema ng mundo kung paano yung leadership, kung paano nagra-run yung leadership, pero hindi ganyan ang sistema ng aking kaharian. Kasi may dalawang uri ng leadership. The world's leadership at kingdom leadership. Alam mo, sa mundo, ang leadership ay palaging paakyat. Pansin ninyo, ang leadership palaging paakyat. Pero alam mo, sa kaharian ng Diyos, ang leadership ay pababa. Kung ang world's leadership ay upward, alam mo, in the kingdom of God, it's downward. Sa mundo, ang tanong ay, ilan ang nagsisilbi sa'yo? Ilan ang nagsisilbi sa akin? Pero alam mo sa kaharian ng Diyos, ilan ang napaglilingkuran ko? Magkaiba. Alam mo sa kaharian ng Diyos, makikita dito that greatness is measured by service. Pero sa mundo, greatness is measured by position. Kaya sinabi ni Jesus, whoever wants to become great among you must be your servant. Alam mo kapatid, ang tunay na leader ay hindi naghahanap ng mga taong maglilingkod sa kanya. Kasi siya ang unang handang maglingkod para sa mga tao. You know what? Leadership is not a reward to enjoy, but it is a responsibility to embrace. And Jesus redefined a kind of leadership na kung saan ang mundo, they seek throne and crowns. But you know what? For Jesus, leadership is not a throne to sit on, but it is a towel to pick up. Remember when Jesus hinugasan niya ang paa ng mga disipulo niya. Alam niya doon niya pinakita that this is what leadership is. That leadership is about service and not status. Because for Jesus, leadership is just a platform to serve others with the intention of worshiping the Lord. Kapatid, paano ka makapaglilingkod sa simbahang ito? Pero alam mo, hindi lang ito itinuro ni Jesus, yung servant leadership. Kasi pinakita rin niya to. And that's why Jesus exemplified leadership. And this is where I end. Na kung saan pinakita ni Jesus ang totoong kind of leadership. Na kung saan bago sa kanila, na hindi nila inaasahan. Na parang sinasabi ni Jesus, hindi ako humihingi sa inyo ng isang bagay na hindi ko mismo ginawa. Kasi hindi ko lang itinuro yan. Hindi lang itinuro ni Jesus yan, kundi pinakita niya paano ba maging isang servant leadership. Paano ba maging isang servant leader.